Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po sa ating channel, Jesnabs Vlog. Pumasa na po sa Senado yung Senate Bill number 3000, yung Career Progression for Teachers, kung saan yung career lines ay ginawang tatlo. Meron nang yung sa, syempre andyan na yung sa teachers career line na meron ng MT6, dadagdagan ng MT6 kasi yung MT4 at 5 naman ay doon sa executive order. Tapos yung principal career line ay meron ng principal 5 at saka yung sa supervisory career line ay meron ng education supervisor 3, 4 and 5, Tapos pwede daw yung pagdating mo ng MT1 ay pwede kang pumili. Pwede kang maging school principal or pwede maging supervisor. Or pwede rin diretso rin na teaching ka lang. So yun po yung tatlong career lines na panukala nitong Senate Bill number 3000. Ngayon during the interpolation ay question ni Senator Coco Pimentel kung tungkol sa sa merit at saka criteria kung paano i-promote yung mga teachers. Kasi naririnig niya yung tungkol sa mass promotion of students. Kayong mga ka-Jesnabs dyan, mga co-teachers natin, mga teachers, naniniwala ba kayong may mass promotion? Aba, wag kayong magsisinungaling. Of course, alam natin yan na meron, di ba? Ano kaya ang rason kung bakit may mass promotion? Ito ba ay dahil mahirap magsalita, Ito ba ay dahil sa kagustuhan ni teacher? Kagustuhan ni supervisor? Kagustuhan ni principal? Or kagustuhan ng mga nasa division office natin? Kayo na po yung mag-comment dito kung bakit may mass promotion. Naabutan ko pa nung una as a new teacher in my first year in teaching, the early 2000. Hindi naman ganun yung mass promotion, Hindi naman tayo dinidiktahan. Hindi ako nagsasabing may nagdidikta. Kayo na. Tapos ang nangyari dahil sa yun ang gusto ni Senator Pimentel na walang mass promotion, yung mass promotion of students ay hindi maging criteria sa promotion ng teachers, ay isinama ito dito sa Senate Bill number 3000, Isinama doon na yung ratio na pinopromote ng mga teachers ay hindi magiging basihan sa kanilang professional growth. Although wala naman yan talaga sa criteria natin, di ba? Walang criteria na nagsasabi na pagpasado yung mga estudyante mo ay meron kang mas mataas na rating, lalong-lalo na sa IPCRF. Walang ganon. Pero meron sa ground na nangyayari. Ang masaklap niyan, ang nangyayari sa mass promotion, kung yan ay galing pa sa, halimbawa sa elementary pa lang, meron ng mass promotion. So mangyayari niyan kahit hindi pa marunong bumasa, hindi pa marunong sumulat, hindi pa marunong sa arithmetic, pinopromote. Kaya yon hanggang sa pagdating sa secondary ay talagang mahina yung bata. Pero hindi rin natin maiwasan na talagang may mga bata na ganon, Iba-iba yung intelligence ng ating mga estudyante. Pero meron ding talagang teacher na hindi talaga ginagawa yung kanilang trabaho. So maraming factors ang pwedeng maging rason kung bakit merong may hinang estudyante, hindi lang yung mass promotion or
kasama yung mass promotion actually. Kaya dapat sana ay magkaroon ng iba pang paraan na talagang hikayatin na itong mga estudyante ay maging performer, marunong bumasa, marunong sumulat, marunong sa numero. So yun po. So ngayon po, pasado na po itong Senate Bill number 3000 sa second reading, So more likely ito ipapasa talaga ngayong 19th Congress kasi meron na nito sa House of Representatives. Hanggang dito na lang po tayo mga ka-Jers Labs. Thank you for having me. Bye-bye.